Uy guys, as I told you, eto na siya, ang bagong battery. So umpisa natin sa pag-unbox. Meron tayong cutter dito and bubuksan natin ang lamang loob and para makita kung anong meron sa kanyang kalooban. Yeah. Okay, so ito na siya. Tiyaning ang dumating. Donji ang in-order ko. So medyo ay nako. Pero anyway, still the same pa rin naman siya. Lead acid, deep cycle, 12 volts, 25 ampere hour, AGM gel. Ayun siya. Ito yung specs niya. Lapit natin. Current 2, 3, cycle 14, standby 13.6. Yan siya. So okay. And hindi siya lobo. Smooth. Okay. Same sa kabila. Parehas na parehas. Okay. So ito na ang ating bagong battery. And since dalawa to, 12 volts, 25. Pag sinira siya o pag pinarara siya, so that's either 24 volts, 25 amps or 12 volts, 50. Pero since ang setup natin doon is 24 volts, so sisiras ko itong dalawang to. So pag pinaral ko itong dalawang to doon sa naka-series ko, siya ay magiging 24 volts, 75 ampere hour na siya. Okay, so medyo malapit na tayo mag 2 kilowatt. Konting gastos na lang. Okay, so paano siya i-connect? Let's see. Una is kuha tayo ng voltmeter. Jolly. Wala dito, sa kabila. You know, ito yung hidden storage natin ng mga, since hindi na pinaglalaroan ng bata, let's make it useful. Okay, capacity test, tingnan natin. Hindi pala capacity, volt test lang pala kasi wala tayong pan-test ng capacity. 12.8. Okay. And 12.8 din. Okay. So connection, kuha akong scratch paper and let me show you. So ang connection ng battery ko ngayon is 4 na battery. Yan siya. So nandito yung mga plus and nandito yung mga negative. So ganyan siya nakalinya ngayon yung mga battery ko. Alam ko binaligtad ko pala to eh. So hindi pala ganyan, X. So meron tayong 4 na battery. Then dito yung plus, negative, plus, negative. Then sa kabilang battery, andito yung plus, negative, plus, negative. So huwag niyo pansinin to. So ang connection na ginawa ko is ito, naka-connect siya dito, and ito is naka-connect dito. Para pag sinukat mo ito tsaka to, ang lalabas dyan is 24 volts. Then ganoon din dito, pag sinukat mo to tsaka dito, doon mo kinonect yung voltmeter, 24 volts ang lalabas dyan. So let me show you. So ganito siya nakalinya. Ayan, positive, negative, positive, negative. Then ang gagawin natin is pagditikitin natin itong dalawang to. Kukuha ko ng clip para maidikit siya. Wait lang. Okay, so tinak yung clip. So kinunik ko to dito, yung isang connection, and yung isang connection is dito. Yan. Kaya pag sinukat mo tong kabilang dulo, yan siya, 25.7. So ito yung series connection. Connect yung positive tsaka negative series connection. So ito yung positive, negative, then yung negative ng isa is nakakabit sa
positive ng ikalawang battery. So yun yung series connection. Kaya pag sinukat mo na siya, ouch, ayan siya, 525.6. so series. So ganyan siyang series. Okay, so ngayon kukonect ko na siya ng mas maayos kasi ililinya ko na rin siya doon kasama ng mga battery ko. Umpisa natin sa may binili kong copper. Wait lang. Okay, so ito na yung binili kong copper na tinutukoy ko sa inyo. And ito is para dito. You know, para mas madaling isingit yung mga wires. So dito na siya isusok-sok. And gagamit tayo ng magic para pagdikit yung dalawang to. Oh, diba? Magic. Yan, it's called like magic. You know? So medyo maayos na siyang nakakonect, and ganito yung gagawin ko sa mga pang terminal ng battery ko doon. And meron pang extra 2, 4, 6, 8 saktong sakto sa 4 na battery. Kabit tayo doon. Ito na siya, nakapesta na po ang ating bagong battery Tianeng, and nakakonect siya din sa Dongjing. So ito siya, ayun, ito yung terminal galing sa battery doon, then series dito punta dito, then itong dalawa, ito yung nakaparallel doon sa mga split connector. So ito nyo, 6 na siya. So pare-pare sila, lahat to is nakaparallel doon. Ito rin naka-series, itong dalawa naka-series, itong dalawa, and yung dalawang is nakaparallel dito. So paano siya naka-connect silang lahat? So pakita ko sa inyo yung diagram. Dito tayo sa scratch paper. Excuse muna kayong lahat. And tayo sa next page para hindi nakakalito. Yan. So ayusin natin pag-drawing since ito yung dulong ng part ng video. So 6 na battery. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yung mga terminal nila is plus, negative, plus, negative, plus, negative, plus, negative yan, plus, plus, negative, plus, negative. So yan, ganyan siya. So una is ito, nakakonect siya dito. Ito is nakakonect dito. And ito is nakakonect dito. So yan yung mga naka-series. So pag ito yung sinukat nyo itong dalawang to is 24 volts na siya. Pag itong dalawa sinukat mo, 24 volts na yan. Ito rin dalawa pag sinukat mo is 24 volts. So tatlong set siya ng battery na lahat is 24 volts. Then itong tatlong to is siya naman yung ipaparallel mo. So as you can see, kung i-disregard mo ito nasa baba, hanap tayo ng pantakip. Ito, para na rin siyang tatlong pirasong battery na 24 volts kasi nga connected na siya. So yung positive, negative, positive, negative, positive, negative. So yan na yung ipaparallel connection mo ngayon. So itong positive na pula, tsaka to, connect yan. Ito rin, kukonect siya sa isang terminal para maging isa. Then same sa mga negative,
sila naman yung kukonect para maging isa. So meron ko na ditong positive and ito yung negative mo. So dalawa na siya since nakaparallel na silang lahat sa dalawang connection. So ganun siya nakakonect sa akin. So dito, ayun o, naka-series, and then naka-series, and dito siya naka-parallel. Tatlong to. So itong isang cabling to, yan na yung papunta dito sa loob ng aking SCC dito sa gitna. So yun siya, ganun ko kinonek yung mga battery ko. So that's tatlong set ng 24, 25. So 25, 25, 25. So 75. So meron na tayo ditong 24 volts 75 ampere hour na battery bank. And yung watt power niya is, wala akong calculator. So kakalculator ko na lang mamaya. Then flash ko sa screen kung ilan. So yun yung battery bank natin. So medyo decent na siya, kahit pa paano doing good. Baka depende sa watts niya mamaya, watt power, kung feel ko na mag-testing ng mga rice cooker, oven, air fryer. Pero sure ako kaya na neto is yung clip fan, tas yung industrial fan, kaya rin nyo ring smart TV, ref, yan. So yung ref namin is 150 watts, smart TV is 33, yung electric fan is 60, yung clip fan is 15. So yun pa lang yung mga testing ko na sure ball kinaya. Pati rin pala yung e-bike charger, siya ay 155 watts. Kaya rin, natry ko na sa aking inverter, kaya naman. So ito pala yung mga natry ko. Then susunod natin itry is yung mga rice cooker. Pasensya sa sulat ko, pero hindi po ako nakapag writing lesson na maayos. So, meron tayo itong air fryer, tapos meron tayo itong oven, toaster, yan, wrong spelling. So itong tatlong to, yung rice cooker namin is 500 watts, air fryer is depende sa init, pero tingin ko na pagkakatanda ko 700 watts ata yan. Tapos yung oven toaster is 600 watts. So ito yung mga testing natin. Yung toaster pala is depende rin sa init, tumataas yung wattage nya. So umpisan ko mag toaster ng tasty, pakita natin kung kaya ng inverter natin kung hindi ba sasabog. So yun lang muna, ganyan siya connection. And salamat sa mga nanood. Kung may tanong kayo, comment lang kayo kay Mahiya, and please subscribe. Bye.